Tama na muna yung pamumulitika. If you want to go for impeachment, gawin nyo, but reduce yung ano ng impeachment. Huwag nyo muna prioritize yung impeachment kasi nasa crisis po tayo, but impeachment ay priority nyo. Dapat i-prioritize muna natin yung crisis situation, yung crisis problem of the country, hindi muna yung impeachment. Papaano po yan, Mayor? Ang problema po natin ay nahahati po yung atensyon ng gobyerno. Marami pong nagsasabi na mas nakatuon sa politika sa halip na dito po sa krisis na kinakaharap po natin sa lingis. Totoo lang po, nakakalungkot no if we will politicize it. Kaya sabi ko nga, when I was interviewed here the past 2 weeks, sabi ko, tama na muna yung pamumulitika. If you want to go for impeachment, gawin nyo, but reduce yung ano ng impeachment. Huwag nyo muna prioritize yung impeachment kasi nasa crisis po tayo, but impeachment ay priority nyo. Dapat i-prioritize muna natin yung crisis situation, yung crisis problem of the country, hindi muna yung impeachment. We can go to that after a month or 2 months, 3 months or 4 months. Yung crisis muna unahin natin, yun ang pinaka top priority natin among all. Diba? We legislate something. I understand the Congress and Senate are legislating something, but we have to prioritize crisis first before going to impeachment. Kasi yung impeachment, politika yan eh. Yan ang gusto kong gawin sana ng mga kaibigan natin nasa Kongreso at sa Senado. Dapat yan ang top priority. And even the President itself. Pero Mayor, so far, bilang isang dating kongresista, marami ho ba kayong naririnig sa mga dati po ninyong mga kasamahan o sa mga kasamahan po ninyo ay talagang ano po ba ang kanilang masasabi? Hinggil nga po dito, itutuloy po ba talaga nila o hindi? Magkakaroon ho ba ng majority votes para po dito paboran ang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Yun ang hindi ko po masabi kasi di ko naman sila nakausap lahat, no? Meron mga iba tutul, may iba gusto pa rin. Sabi ko sa kanila, yung mga kilala ko, you have to prioritize muna yung situation natin. Crisis tayo. We're in the middle of crisis. Focus on crisis first. Hindi pa nga natin nasosolve yung crisis. Impeachment ang iuna natin. You have to do crisis if you want to find impeachment kasi may nakita kayong grounds, file it later. Prioritize itong crisis muna. Yun ang ibig kong sabihin. Wala naman akong ibig sabihin na masama na huwag nyo i-impeach kasi walang kasalanan nito si kay sino namang politician, no? Pag may kasalanan talaga, dapat i-impeach nyo sila o sampahan nyo ng kaso. Pero if you just want to file case against someone dahil ayaw nyo, dahil namumulitika tayo, we're taking on our capacity on 2020 dahil gusto pa rin natin manaig at maging nasa posisyon, mali naman ata yun. Because each and every one of us was elected by the people of our country. And dapat, yung tinatawag natin, mananaig yung gusto ng taong bayan. Hindi pwede mananaig na yung gusto natin. Give and take tayo. Kaya nga may term sharing tayo, di ba? 6 years. Expire ka na. Tatakbo ka na ng ibang posisyon, di ba? Parang ganun ba? We cannot dakit tulong yung impeachment. I think the best way is you have to focus on crisis situation muna. Then you go back to impeachment if you want it. Ganun ang dapat gawin. Opo. At isa din po sa mga problema natin, Mayor, sa ating bansa, ang issue po ng korupsyon. Ano ho ba ang masasabi po ninyo sa ginagawa pong mga hakbang ng gobyerno laban po dito sa pagpapanagot doon sa mga sangkot dito sa flood control anomaly? Marami na pong mga witnesses ang mga nagsilabasan lumantad para magsalita laban po nga doon sa mga opisyal pa, mga high ranking officials na sangkot nga po dito sa korupsyon sa ating bansa. Alam niyo po, napakasimple yun eh. Kung gusto nila yan, may sinulong akong batas na firing squad, yung death penalty by means of firing squad. Alam niyo, hindi na gusto natin pumatay ng tao. But hanggang wala po tayong nakalaan na barrier dyan, walang nakalaan na batas na may gano'n na yung tatakutin mo yung tao, hindi matatakot yung tao. Not only yung mga congressman, not only yung senador, not only the mayors and governors, that include the lower parts, including sa mga barangay din, including yung mga official ng gobyerno that is working under different agencies and even the armed forces or even the PNP. Kapag may corruption, yan ang hatol sa kanila.
That is very clear. Sa lahat ng Pilipino yun, doing corruptions, and I'm very in favor to that. Hindi ako mamamatay tao, alam niyo po sir, I'm not that kind of person because I was a graduate of religious school, dyan pa ako galing, Pilar College, RBM School, Ateneo, Jesuit School. And hindi po ganun yung trabaho namin dito sa Zamboanga. But ako, I think about it kasi gusto natin manglagay ng barriers. If we don't have any barriers to that, then Filipino and people or human instinct, you will tend to abuse things. Pero kapag may barriers ka, uy, may haligi ka dyan pala, may pader pala, hindi tayo pwedeng dumaan dyan kasi pag dumaan tayo dyan, patay tayo, tigok tayo, then people will stop doing that. Or at least they can minimize as much of it. Yun ang dapat. Pero kumusta po yung panukala po ninyo, Mayor? Itong House Bill, kung hindi ako nagkamali, House Bill 11211, itong death penalty by firing squad. Actually, sir, nakapag-first reading lang po yan, then wala na po eh. Wala kasi nagpansin dyan eh. Lahat sila takot ata eh. Takot sila eh. Ba't ako sabi ko, gusto ko, even myself, kung I found guilty, may kaso ako corruption, hatulan din ako doon. Walang problema sa akin eh. Di ba? Kasi nakasala po ako eh. That is fair to every Filipino. Fair to every taxpayer. Kaya sabi ko sa ating mga kababayan, panahon na dapat na magkaganon. And I'm very happy that Congressman Vargasa, nakita ko, pahayak siya. But ang nakita ko sa parang comment sa Facebook, congressman lang. Sabi ko, hindi pwede congressman. Lahat generalize yan. Lahat ng government employees, men in uniforms, government officials, sino nag-corrupt na more than 5 million, bitay kagad yung hatol sa kanila. Pero so far, Mayor, may counterpart po ba kayo sa Kongreso na po pwede pong maghain ulit po nitong same na panukala po ninyo? I was even pushing our congressman, our first district representative and second district representative sa Zamboanga City. Kung pwede nila ituloy yan. Sinabi ko, tuloy nyo yan, maganda yan. Kaso wala naman sa kanila may lakas na loob gumawa niyan. Lahat naman sila, I don't know if they will do that. But I'm asking them to do that. If they can do a fine and better version of that bill, that is more better. Pero pag hindi po sila makapagawa, ewan ko anong. But for me, if I'm still a congressman or even a senator, I will push through to that. Dapat meron yan to have barriers in our country. Opo. Mayor, siguro yung huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito, lalo na po dyan sa Zamboanga City. Magandang araw po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Zamboanga City, no? Di ba rin, nandito yung ang dami nating problema, hindi lang langis. Problema tayo sa tubig, problema tayo sa kuryente. Sabi ko nga, ang daming problema nung umupo po ako, Mayor. Problema kami sa traffic, problema kami, ang daming magnanakaw. Sabi ko, unti-unti inaayos po ito. Hindi ko magawa sa isang iglap lang, but I will solve one by one. Like the water shortage natin, yun, nilalagay na natin ng pondo. But yung electricity lang, hindi ko magawa dahil siyempre may mga boss din yan and nasa private firm na po yan. But then we're calling each and every one of them to solve the problem of blackouts in Zamboanga City to that as soon as nag-acta man din, but then kulang pa, dapat push through pa tayo. And sooner, sabi ko nga sa ating mga kababayan, gusto ko talaga maging, to be a legislator back in Congress kasi mas marami tayong magagawa, mas marami tayong matutulong. But sabi ko, mas kailangan ako dito sa Zamboanga City kasi napakalaki ng problema. So I try to solve first the problem sa Zamboanga City, then one day siguro I'll go back to legislate in Congress, most likely any other position that will allow us, if God's permit us, we will do much more better. Kailangan po we have to do something else new. Mahirap po pag the same over and over again, kawawa po yung taong bayan.